Announcement mga boss, another day, another vlog, another lot ang ipapakita po namin sa inyo. Ito naman po ay Calamansi Farm at ito po ay located po dito sa bayan po ng Kuya po Nueva Ecija. So itong property po na ito ay meron pong sukat na 1.5 hectare, 15,000 square meter. Sakto po yun, walang labis, walang kulang. At ito po ay clean title, buhay yung nakapangalan sa titulo. At ito po ay tax updated. At kung naririnig niyo po sa aking video, medyo mahangin, ay talagang mahangin po talaga. At malamig po yung hangin po niya, yung panahon po yung malamig, kaya maganda dito sa property na ito. So itong property po na ito ay yun nga po, 1.5 hectare at ito po ay nakaalong Barangay Cemented Road. Ito po yung kanyang sementadong daan na ito po ay way na papunta po sa town proper. Mga estimate ko mga 10 kilometers po ang kanyang layo mula po sa town proper. Ang pinaka the best po na exit kung sakalang mag-viewing po kayo sa property na ito ay ang Anaut T-Plex exit po. Mga estimate ko na sa mga 20 kilometers po o mga 15 minutes to 20 minutes driving po mula po doon hanggang dito sa property. So may power line na, check, nakaka-connect na po yun. Source of water, nawasa, check. Meron na po yan, nakakabit na po yan. So may gate na, nakabakod din buong property at nasemento na rin po yung daanan o yung papasok po dito sa property para hindi po mahirapan yung mga sasakyan nyo po na papasok po dito sa loob ng property. So, puntahan po natin yung kanyang farm naman po. Ayan, pakibukas hindi mabuksan. Ayan, mabuksan po ni Boss Chris. So, unang-una pa lang po, pagbukas nyo ng gate nyo, kitang-kita po agad yung kanyang dati garahe ito eh. Ngayon ginawa na yatang tawag dito na kitchen. Ayan. At ito po yung kanyang kubo. Tapos ang maganda dito, yung kanyang kuryente ay wala po sa niya sa taas kundi andito po yung kable ng kuryente sa baba. So nilagyan po nila ng semento po yan. At doon nga po yung kanyang poste at connect na po doon sa labas pinaka main line. At internet connection, magpapakabit na lang po tayo. Andito po yung Converge. Meron din po isa dyan, yung fiber. At meron din po tayo yung pang wireless. May Instalink. So tatlong telco ang pwede nyo pong pagkabitan ng inyong internet connection kung sakali po. Ayan. So may kubo. Ang size ng kubo nito nasa mga... Ilan ang size nito ng Chris? 16 by ano to no? 16 by... Nakalimutan ko to. Pero kami po nag-order po niyang kubo na yan. Si sir, sinamahan po namin sila sa aming suki sa pinagbibilhan po ng kubo. Sinamahan po namin sir doon, yung may-ari. At sila ma'am doon sa nagbebenta ng kubo. At meron na po mga naka-install na solar light. Ayan po. Kitang-kita po dito. Tatlong solar light po dito. At pasensya na po kung mahangin po sa aking video. Itatry ko na lang pong i-reduce yung noise po niya. Okay, so 15,000 square meter o 1.5 hectare itong property na ito. Andyan po yung kanyang Calamansi. Yan, Calamansi Farm. At dito sa part na ito ay hindi na po nila tinamnan. Baka may plano sir dito, pero yun nga po ay binebenta na po niya. So ipapakita ko po sa inyo, ito naman po yung kanyang CR at si Madam. Ang asawa po nag-caretaker dito. So, ang ganda ng aso nila. Grabe laki ng aso. So, ito yung kanyang CR. Ayan po. So, may CR na. Ayan po yung CR niya. At, meron po tayong isang source of water po dito. Yung kanyang submersible pump. Ito po yung ginagamit po nila, pampatubig po nila sa kanilang tanim na kalamansi. So, itong submersible pump na ito ay meron po siyang 1.5 horsepower na makina, nakabaon po yun. At umaandar po ngayon siya. At meron din siyang EVR na nasa mga 200 watts daw po. Dito nga po may mga tanim sila mga gulay. May mga okra. Ayan po. At ayun po, yun nga po sabi ko sa inyo, nabakura na po yung buong property. TCT, electronic title, yung color green po ngayon, yung bago po o updated po na titulo po ngayon. Yun po yung hawak ni seller at nakapangalan po sa kanilang mag-asawa. At spouses po ito, nakalimutan ko na. So, ito po ay clean title, ready to transfer na po siya. At
Yun nga po. Yung presyo po pala nito ay 6 million. Negotiable pa naman daw po yun. At ang sabi po sa amin ni seller ay yun nga po, sagot po niya yung 5% at capital gain tax ng property nito. So, si buyer po, sasagutin po niya yung ganyang transfer of title na po, deed of sale, documentary stamp, at yung, syempre po, yung maglalakad po, kung sakaling papalakad nyo po sa amin yung ganyang transfer of title, babayaran po natin yung professional fee nung isang kasama po namin na nag-asikaso o nagtatransfer po ng title. Ayan po, maliwanag. Ang sagot po ni seller, capital gain tax at yung kanyang porsyento ng ahente. At yung kanyang milyar ay updated naman po yun. At ito nga po, meron po siyang 1,000 po na puno ng kalamansi. Boss, wala ba namatay doon? Wala namatay sa 1,000? Wala namatay? Pero wala namatay doon or meron din? 1,050. Okay. Nasa 1,050 yung tinanim nyo. O, nasa 1,050 daw po na puno ng kalamansi yung tinanim nila. Boss, ilan yung puno ng, ano mo? Papaya? 20. At meron din po itong 20 po na puno ng papaya. So, ito po, yun nga po. Kami rin po kasi nagbakod po sa property na ito. So, bakod na po yung buong property. At meron po itong isang fish pan. Andun po sa pandaron. Yung ganyang fish pan. So, sabi nga ni sir, yung caretaker niya, pan lang daw pero walang fish. So, sa ngayon po wala po siyang laman na fish. So, pan lang po siya. At ang maganda dito, maganda yung mountain view. Kitang-kita po yung mountain view dito. Yan po yung Mount Bangkay na tinatawag. At yun lang po yung Mount Amurong. Ayan. May part po dyan na sakop ng Nueva Ecija at meron din pong part na sakop po ng Pangasinan. At kitang-kita rin po dito yung bulubundukin po ng Carvalho. Ayan o. Carvalho Mountain. Ganda po tingnan dito. At ano pa, maganda dito. Yun po kasi ginawa po nilang kalamansi farm. Dati po kasi itong rice farm. So yung nakabili po, sila sir, kasi ma'am, yung aming client ay kinumbert nila into kalamansi na po. Hindi na po nila tinamnan ng palay. At yung ibang part ay tinamnan na po nila ng gulay. So, 1,050 pala yung puno ng kalamansi po niya. Sabi natin more, ano na lang, o 1,000 pieces more or less. Baka kasi may mga namatay or ano. Pero 1,050 daw po yung kanilang itinanim sa property na ito. So, ang shape po ng property para po siyang pizza. Ayan po, para po siyang pizza. Ayan, dati po na-vlog ko na po yung property na ito. Pero yung dati pang may-ari. Pero nabili nila sir, tsaka si ma'am, ngayon po dinevelop nila at ngayon po ay binibenta na po nila ulit yung property na ito. Ulitin ko po, located po ito dito sa bayan po ng Quiapo, Nueva Ecija. At malapit lang po ito sa school, malapit po sa barangay hall. At mayroon po tayong pogi po dito na caretaker. Ayan, si boss. Ano boss Ayan o. Busy Ano, papatubig ka ngayon? Oo. So, ang ganda. Tapos yung shape, ay yung ano pala, yung distance nung kalamansi po ay 3 by 3. 3 meters po ang pagitan po nila. 3 meters po sa ganun po niya. 3 meters din po. 3 meters, 3 meters. 3 by 3 po yung kanyang distance. So, standard, pag lumaki po yan, ay siyempre magsasanga-sanga po yan. Pero meron pa rin po tayong space para mag-harvest po. Ang maganda dito, katatanim lang ito. Boss, nung ano no? Last year. Tinanim to, last year no? 2023. Ay, 2024. Oh, 2024 no? Na boss? Oh, 2024. So, last year lang po tinanim yung mga kalamansi na to. So, boss, ilang kayang edad dito? Ilang buwan na kaya itong mga ano niya? 8 buwan na. O, mga 8 buwan na daw po. So, at least, tignan niyo po yung bunga ng kalamansi po nila, nalaki. Ayan po. Ang ganda ng mga bunga ng kalamansi po nila. At kaka-spray lang po nila, kaya bawal pa tayong mamburaot. So, bawal muna mamburaot mga boss. Ayan. So, pag kayo po ang nakabili,
may kalamansi na po kayo, may income na po kayo dyan. At syempre naman po, sa mga mahilig po dyan sa farm, baka ito na po yung nahanap yun sa mga mahilig po sa kalamansi farm. So doon sa part na yun ay hindi pa nila tamnan. So pwede pa kayo magtanim ng ibang mga fruit bearing dyan kung gusto nyo po, or mga gulay. Depende po sa inyo yan kung ano yung gusto nyo pang itanim sa property po na ito. Ayan. So tignan nyo po yung mountain view. Ang ganda oh. Para siyang painting dito sa property. Ayan. So ayun po, sa mga ano po dyan, mga naghahanap po ng ganito, kalamansi farm, tawagan nyo lang po ako, mag-schedule lang po kayo ng viewing, at kung meron pa po kayong ibang katanungan regarding po sa property na ito, ay tatry ko pong sagutin. Yun nga po sabi ko, yung title po nila, kami po ang nag-transfer, kami po nag-asikaso, at alam po namin yung status po ng dokumento ng property na ito, malinis po siya, at ready to transfer po. Hindi po siya extrajudicial, buhay pa po yung nakapangalan sa title, at pipirma po sila sa deed of absolute sale po kung sakasakaling kayo po ang makabili sa property na ito. Ayan. So, yung caretaker po ngayon ay nagpapatubig po siya. At titignan natin yung kanyang patubig. Kung gano'ng kalakas yung kanyang tubig. Ayan po. So, maganda, malamig, pahangin, maganda yung view. Mga ganito yung hinahanap nyo po, lalo-lalo yung mga nag-work po dyan na na-stress po sa work. Ito po yung gawin yung stress reliever nyo po. Yan po. So, may isang fish pan na pwede kayong mag-alaga ng fish. Yan po. At maganda doon sa fish pan, pwede mong lagyan ng ng floating cottage o anuman po ang pwede nyo gawin doon sa property, sa fish pan po. So ito po yung kanyang lang patubig. Ipapakita ko po sa inyo yung bugso ng damdamin. So ito po yung kanilang patubig po. So gumamit po sila ng, anong tawag sa hose na to? Ha? PPE? Na DDoS, yung size. Yan. So ito po yung bulwak ng tubig. Ayan, malakas po. So maganda po. Yan po ay submersible pump na 1.5 horsepower na meron po siyang 200 watts na AVR. So, ganito po sila magpatubig ng kanilang kalamansi. So, ang ginagawa ni boss, ayan, lalagyan niya ng tambak, dike, para mag-overflow pumunta dito. Ayan, so, ganun po sila magpatubig. Kaya dapat talagang kailangan niyang bantayan para matubigan po yung kanyang pananim. So, dito sa side, sa kanyang east part, bakod na rin po yan, pero bakod po ng ibang property po yan. Kaya si sir nakalas po sa gastusin po niya sa bakod. So, ang pinakura lang po, dun sa kanyang south, sa west, yun lang, inabakura no. Oh, tapos dun sa north, may bakod naman na doon. Dinagdagan namin ng hagwire yan. Dinagdagan nyo ng hagwire? Buwan lang yan. Oo. So, dinagdagan po nila ng hagwire. Kasi ilang patong ng ng barbed wire eh. So, nakalibre po yung kabila ng kanilang bakod, yung dinagdagan po nila ng hagwire para para di makapasok na doon, no? Oo, kambing. Mga kambing. Oo, kasi yung talagang makapasok doon eh. Ayan. So, sa mga naghanap po ng ganito, ulitin ko po, yung kanyang detalye ng property na ito, 1.5 hectare, PCT, electronic title, color green, yung bago po ngayon, hindi na po siya color blue. Ayan, at ito po ay tax updated, at yun nga, buhay nakapangalan, at ang presyo nga po ng property ay 6 na milyon. Negotiable pa po yun, upon viewing, or kung gusto nyo pang i-negotiate yung price, kausapin natin yung mismong may-ari ng property nito. Anytime po, pwede natin siyang kausapin. Pwede siyang pumunta dito sa farm po niya at dito kayong mag-usap. Or pwede rin din kausapin. Gawa tayo ng group chat, ganyan. Para at least mapag-usapan po yung dapat pag-usapan po ng bawat isa. Ayan. So, andun po yung part ng kanyang residential. Kubo, CR, kitchen. Anyan po. So, ang gandang property. Magandang property na ito na inaalok po namin sa inyo.
Ayan, at sa mga bago pa lang sa aking channel, sa aking Facebook, sa aking YouTube channel, please pa-subscribe, pakihit yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po nito. At kung hindi po sa aking Facebook, paki-follow po nyo ako sa Reels. Ayan po. At yun po para ma-update din po kayo sa mga binablog po namin mga property. Ayan, so hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.